Coach Team Cone, pinatawag ni Kume para tugunan yung reklamo niya sa mga referees kaya na-eject ito sa game laban sa Meralco. Northport Batang Pier, sawang-sawa na sa mga nangyayari sa kanilang team. Kung kailan na kinuha si William Navarro at nagkaroon ng hindi patas na trade, ay dun pa umalis si Arvin Tolentino na maglalaro na nga sa Seoul SK Knights. Kaya pala nasabi ng source ng mga huling linggo na maraming players umanong aalis na lang sa Northport dahil ibebenta ng araw ito, bunsod ng biglaang pagbagsak ng team. May ilang mga reports din ako natanggap na pati rin pala yung head coach nilang si Bonitan ay balak na rin umalis. Tsaka sino-sino ba yung mga players dyan sa NP na sinasabing aalis na lang? Kung ikaw ay normally isang player na taga Batang Pier tapos ganito ang sinapit ng kuponan mo, gaganahan ka pa bang maglaro? Syempre, nakakasawang panoorin yung ganun kayo na parang wala namang patutunguhan ng team na to kasi parang walang planong manalo at nag-ala terra firma sila. Kaya nga sa laban kagabi ng 24-point loss talagang nakuha nila laban sa TNT. At sa labang yon, tanging si Monson, Gio, Kid Flores na lang ang maasahan. Wala na silang legit na wing, walang legit na shooters. Tapos umalis pa yung main scorer nila na hindi nagpapaalam ng maayos sa NP. Ang ginawa ni Arvin, kunwari daw injured. Pero ang totoo, hinintay na lang niya yung tawag ng Seoul SK Knights kung kailan ang flight. Kaya hindi mo masisisi itong ilang players ng NP na mag-iisip na aalis na lang sa team na to. Si Gio, alam kong naghihintay lang siya na matapos ang kontrata sa NP para makapaglaro na sa MPBL. May isang offer ang naghihintay sa kanya matagal na. Kung di ako nagkakamali, makakasama daw ito ni Vic Manuel doon. Tapos si Joshua Monson, hindi na rin magtatagal dyan. Lalo na itong si Kid Flores na siyang unang nagpahiwatig ng pag-alis sa kanila. At kung sila nga ay mawawala gaya ng nangyari sa mga players nila ngayon, ano na lang matitira sa NP? Eh di mas malala pa palang NP sa terra firma. Tama lang pala na hindi pumasok si David Deponso sa kanila. Tsaka yung head coach nila si Bonitan, parang gusto na ring umalis sa PBA at bumalik na lang sa NCAA. Abay dapat na pala nila ibenta ang franchise na yan sa Delta Connections. Noong mga huling buwan din ayon kay Snow Badwa, ng NP papalitan na rin ng manager or ibibenta na lang nila ang kanilang franchise for good. Halos isang beses pa nga lang naging exciting ang adventure ng Northport tapos ganito na kaagad. Kaya si Calvin, unang game hindi sumipot. Ano kayang magiging patutunguhan ng team na to ngayong conference? Handa pa bang gumastos ang may-ari para sa kanyang kinuwawang team? Coach Team Cone, pinatawag ng PBA Commissioner para tugunan yung reklamo niya tungkol sa tawagan ng mga referees dun sa naging laban nila sa Meralco Bulls. Bali nagkaroon kasi ng back-to-back technical si Coach Team. Unang reklamo niya, bakit daw walang tawag yung pag-dive ni Cliff Hodge kay Scotty, dahilan upang hindi natuloy ang kanyang play at lamang ng 7 points ang Meralco doon. At ang pangalawang technical niya, yung sa inbound play na hawak pa ni Brandon Bates ang bola tapos biglang binitawan niya ito dahil si Cliff Hodge pa lang magpapapasok. Kaya pumasok siya sa court habang nagre-reklamo sa mga refs at ito na ang kanyang second technical. Bilang resulta, na-eject si Coach Team. Sa laban kasi na yun, parang itong Meralco highly physical lang talaga lalo na tong si Cliff Hodge. Tiwala naman ang mga referees na wala silang malimpito doon kaya tutugunan ni Kume ang mga reklamo ni Coach Team para malinaw. I-review din daw nila ang play na yon ni Scotty at ni Cliff Hodge pati yung kay Brandon Bates. Kung may missed calls, ay meron namang isang official ang sususpindihin. Tsaka itong pag-eject kay Coach Team, good move din to para at least patas na lahat ng coaches. Sabi kasi nila na si Coach Team lang daw ang nagtatalak pero hindi na-eject. Base sa final play at dun sa pag-dive ni Cliff Hodge, ngayong pakikinggan pala ni Kume si Coach Team, dapat bang may referee na suspindihin muna?